Hello, kumusta po kayo lahat? Ito ang inyong old buddy, si Nurse Kaloy. Meron po ako isang video clip na ipapakita sa inyo. Ito po tungkol din sa batas na pinirmahan ni PBBM para sa mga senior citizen age 80 years old pataas. May mga questions and answer dito at ipapaliwanag ko po. Kaya sama-sama po tayong panoorin at i-analyze ang video clip na tungkol sa batas na to. Ito po. Mahalagang batas ang nilagdaan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang maagang pamimigay ng benepisyo sa ilalim ng Centenarians Act para sa mga senior citizen at ang pagpapalakas at pagtataguyod ng mga produkto at serbisyong tatak Pinoy sa buong mundo. Yan ang ulat ni Alan Francisco. 82 years old na si Lola Corazon at natutuwa siyang mabalitaan na pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig sa Centenarians Act of 2016 sa ilalim ng Republic Act No. 11982. Ibig sabihin, kung dati ay makukuha ang 100,000 pesos sa mga lolo't lola na abot sa 100 taong gulang, ngayon, oras na may patupad na ang batas, mapaaga na itong mapakikinabangan ng mga senior citizens simula 80 years old pataas. Pagdating ng 80 years old, makatatanggap na ng 10,000 pesos ang isang Pilipino, dagdag na 10,000 pagsapit ng 85, gayon din kapag 90 years old na at 95 na. Habang pag-abot ng 100 years old, kompleto niyang makukuha ang 100,000 pesos. Naku, napakaswerte ko naman. Ano ko, ang sunda. Dahil bibigyan ako ng pampabili ng mga pagkain. No? So ano po nararamdaman nyo ngayon? Ay, masayang masaya. Ang 77 years old namang si Lola Winifrida, bukod sa pagmamahal sa kanyang pamilya, gagawin aniya ang lahat ng pag-aalaga sa sarili para umabot sa 8 years old at sa mga susunod pang edad para sa benepisyo. Mabuti, salamat. Dahil? Dahil makakatanggap ng ganung galak Siyempre kasi ito, may maintenance ako. Nag-iisa na lang ako sa bahay. Yung ganun. Nakakatulong ba yun? Makakatulong na ako ito. Pang pagkain, ganun. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa Malacanang kanina, sinabi niya na ang pagpapalawig ng Centenarians Act ay pagkilala sa mga nakatatandang Pilipino. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter. And upon reaching the age of 85, 90, and until 95. Aminado si Pangulong Marcos na hindi lang ang cash assistance na ito ang deserved matanggap ng mga senior citizens, kundi ang iba pang mga tulong ng gobyerno sa pangkalahatan. There were already close to 10 million seniors 2 years ago. And there are many of us here who have already... Okay, yun po ang magandang balita na pinirmahan nga po ni PBBM, yung batas na yun. Dalawa po, pero mag-focus po tayo dito sa Centenarian Act na mamimigay daw ng 10,000 pesos sa mga lolo't lola na pagtuntong ng 80 years old ay makakatanggap sila ng 10,000 pesos, and after 5 years, pag reach ng 85 years old, then another 10,000, and so on and so forth, pataas hanggang 100 para makumpleto yung 100,000. Ngayon, may nagtatanong po sa ating mga netizen, paano po yung lola ko at birthday lang niya, naging 81 years old siya? Ang sagot po ron, as per explain nga po ni PBBM, sinabi niya, pagtungtong ng 80 and then 5 years thereafter. So, ibig sabihin, yung 81 years old, kailangan mag-antay kayo na ma-reach nyo yung 85 years old at makatanggap kayo ng 10,000 pesos. Ngayon, may tinatanong din, saan daw magre-rehistro? Kailangan po magparehistro tayo sa OSCA ng LGU, Office of the Senior Citizens Affairs. Yun po ang mga explanation o tanong o sagot sa mga katanungan ng ating mga netizen. At ang importanteng katanungan ay kailan daw
Sa ngayon, ang pondo ay mag-iipon pa lang yan. Ipunin pa lang ng gobyerno. So most probably next year pa po yan kung may pondo. Ngayon, ang negatibong aspeto nito, may mga nag-comment na ang programang ito, ang batas na to, is a gateway to corruption. Bakit po? Ang gobyernong ito ngayon ay maraming negatibong korupsyon na ibinabato sa kanila. Kaya itong programa ito na ginawa ni PBBM daw ay papogi. Dahil alam nila na sila ay binabato ng mga putik tungkol sa korupsyon. Tulad ng napabalita lately, yung akap na tinatawag na pinondo ng bilyones ay dinala sa DSWD na ayon sa DSWD ay hindi naman daw nila ni-request yung perang yon at sila ay nalilito. Tulad ng mga AX, kung saan sa mga ahensyang ginagawa ng gobyerno, 4Ps, nagkaanomalya rin yan. Napopondohan yung mga ganong ahensya pero naibubulsa. Hindi na ibibigay, ibig sabihin, hindi organized. Maraming di nakakatanggap, meron yung hindi dapat makatanggap, nakakatanggap. Ngayon, dito po sa senior citizens, pag tunto mo ng 80, ay dapat makatanggap ka. Pero, may mga tanong pa rin. Yung batas na ginawa ni Digong, na lahat ng magbe-birthday na senior citizen ay makakatanggap ng 1,000, di po ba? Ako mismo, nagpunta ako sa aming barangay for curiosity lang. Kasi retired naman po tayo, galing po tayo ng US, may pension tayo, pero nagpa-dual citizen ako. Just for one lang. Gusto ko lang malaman kung sinusunod ba, ini-implement ba itong mga ganitong batas. I myself, nagpunta ako sa LG namin, sinabi ko na magbe-birthday ako sa ganitong araw, at rehistrado po ko, may certificate ako dito sa barangay, senior citizen, may ID ako. Ang unang sagot sa akin, kailan birthday niyo itong February? Ay, sa next month na po yan. Mapupundahan po yan. Ang mga celebrants ngayong February, sa March pa nila makukuha. Take note po dan. Di mag-antay ka ng 1 month. Ngayon, kompleto ako ng requirements. Ang sabi sa akin ng taga-barangay, meron ho ba kayong, or member ba kayo ng Senior Citizen Association ng barangay? Sabi ko, para saan po yon? Para po na meron kayong naiaambag. Kasi magbabayad po ng 100 pesos fee. Tinanong ko, para saan po yung 100 pesos fee? Gagastusin daw niya, paruot pa rito, sa barangay hanggang sa mayor's office. Imagine, gaano karami ang senior citizens kung magbibigay ng 100. Yung po sinasabi ng ibang netizen, gateway to corruption. Yung 1,000 nga, pahirapan pa. Nangyari po sa akin yan, pero sabi ko nung si isip ko, bigay na lang sa mga mas nangangailangan. Ngayon po, yung 10,000 pesos na yan, siyempre kailangan mo ng birth certificate, mga other requirements, mag-register ka. Pero ang tanong, mapupunduhan kaya yan? Dahil binanggit ni PBBM, almost 10 million senior citizens 2 years ago, Di ilan na nga yung senior citizen ngayon? May pondo pa kaya? Mapupunduhan ba yan? Or mapupunduhan nga, saan mapupunta yung pondo? Yun lang po ay katanungan ko lang. Dahil sa nangyari dun sa akin sa 1,000 pesos na cash birthday gift. Dito, 80 years old senior citizen gift cash galing kay PBBM sa gobyerno na pera ng bayan. Sana po mangyari yan, matupad, hindi yung papogi lang sabi ng mga netizen dahil malapit ng eleksyon, marami sa kanilang binabato kaya nagpapapogi sila at sana hindi mangyari katulad ng pinangako na 20 pesos per kilo ng bigas. Yun lang po, maraming salamat.